Yo, what up sa inyo dyan? Pag-usapan natin ito mga tol ha, ang maanomalyang flood control projects. So sabi nga ghost projects kung saan ang napakalalaking mga pondo ng gobyerno. Siyempre, yan po ikaban ng bayan. Yan po ay iniimbestigahan ngayon at naglalabasan na ang mga ebidensya kung saan wala pong natatapos na mga flood control projects. At ito nga po ay napakalaki na usapin sapagkat mula nga po nung nagkaroon ng issue sa confidential funds, no, sunod-sunod na rin po yung mga dumarating na mga katulad po ng usapin nito. Pero ito pong flood control projects mukhang napakalawak at maraming damay. At ngayon nga po ay ito pong si Baste Duterte na nasa dahig para bisitahin daw ang kanyang ama kung saan ito ay nakakulong o nandoon, 'di ba, upang panagutan ang kanyang mga naging kaso sa international law, human rights, no, etc. Nandiyan po siya ngayon, nagbigay po siya ng panayam at sinasabi niya, no, meron siyang sinasabi patungkol sa Pangulo ngayon, si Bongbong Marcos, at ito daw po ang dapat sisihin. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Hindi ka pa nakaka-subscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Tara, sana natin to. Let's go! So, yun nga mga tol, no? Pag-usapan natin tong mabuti, no? Kung saan iginigiit ni acting Davao City Mayor Baste Duterte na si President Bongbong Marcos ang dapat sisihin sa maanomalyang flood control projects, no? Yan po ay panoorin po natin sa balita dito sa News 5 Everywhere. At pakinggan po natin kung ano yung opinion, ano po yung sinasabi nito ni Baste Duterte. Let's go. Ginit ni acting Davao City Mayor Baste Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat sisihin sa maanomalya manong flood control projects. Ayon kay Duterte, 3 taon itong pinalagpas ni PBBM. Kung totoong seryoso raw ang Pangulo, dapat niyang kasuhan ng mga sangkot na kontraktor. Tinulugsa rin ni Duterte ang anyay paninisi sa mga kongresista sa isyong ito. Nasa dahig ngayon si Duterte at kanyang mga kapatid para bisitahin ang kanilang ama sa ICC Detention Facility. Ikaw yung presidente. If there is someone to blame, that will be him. Kasi dinadivert tayo dyan sa mga congressman na yan, cooking show ba? But, sino man yung responsable talaga ng lahat? Sino pumirma ng budget? At sino implementing agency? It's DPWH, that is under the president. Alright mga tol, so narinig naman po natin ang kanyang mga sinabi at under daw po yan ng kasalukuyang Pangulo, no? So ito pong mga nangyayari na pag-iimbestiga at kamakailan lamang nga po ay meron pong nahuli na na-entrap na engineer ba yon, no? District engineer ba tawag doon? Kung saan ano po siya na nuhol upang hindi na imbestigahan yung lugar nila. Disclaimer lang, search po ninyo yan, nasa balita na po yan. At yan po ay may kaso na nakakulong po, diba? Kung di po nagkakamali, siya po ay nakakulong na. Ngayon, sinuhulan po nito yung congressman. Kayo po mag-isip kung tama ba yung sinasabi ni Baste Duterte dito na dapat, kung seryoso daw talaga si Bongbong Marcos, hindi daw sisihin ang mga kongresista, ang kung sino-sino man, no? At lagi po natin pinapaalala, hindi po tayo pro-BBM dito, ha? At hindi rin tayo anti-Duterte. O naman, doon tayo kung tama, suportahan, kung mali ay tutulan. Pero sa pagkakataong ito,
Kung ako po ang tatanungin, ito po mga sinasabi ni Baste Duterte, no, ay isang malabong bagay. Malabo pa po sa panaginip. Bakit kanyo natin nasabi yan? Dahil una, pwede ba namang hindi mo pagdudahan ang mga congressman, ang ibang mga nasa ilalim ng presidente, kung makikita mo na yung budget ay hindi talaga ginamit, no? At ito lumalabas, merong nanunuhol na. Ito ba'y, di ba ito'y dapat makita natin bilang isang proof na meron talagang korupsyon dyan sa ilalim. At paano mo nga naman, di ba? Paano mo pa iimbestigahan, mapapanagot ang mga nasa itaas kung sa ilalim pa lang hindi na nasisilip, no? 'Di ba? Permado sa mas matataas, ibinaba yung pera, 'di ba? Sabihin, let's say sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, umabot ang pera, no? Nasaan na ngayon yung mga dapat na nakikita nating proyekto? Hindi mo pwedeng sabihin yan, no? Hindi mo pwedeng sabihin na absuelto ang mga congressman dyan o anumang mga mas mababa sa presidente, mababang posisyon. Diba? Isa po yung nakakabaliw na kaisipan para sabihin nating absuelto sa ilalim at ipukol sa itaas lamang. At I believe that is wrong, kaya hindi ko yan susuportahan. Kung may sinabi naman tama si Baste Duterte, pakikinggan naman po natin yan. Pero dito po, wala po siyang sinasabi ditong okay. Kahit naman before, sa mga iba po niya mga statement, lagi pong ganito ang mga estilo. No? Anyway, bago po tayong magtapos, no? Tayo dito sa channel ay hindi natin hahatulan ng sino man, pero kailangan masusuyod mula sa ibaba pataas kung ano ang nangyari, no? Kung saan napunta, kung ano, sino ang mga may pananagutan dito, no? I believe pagdating dito sa mga ganitong flood controls na nire-release mula sa itaas, ang pinaka dyan, yung nasa itaas, alam mong siya yung pinaka pupwede, possible, hindi natin sabihin 100% na malinis, pero siya yung pinakaunang makikita dyan. Makikita mo kung paano ibinaba yung pera. At I believe mayroon pong proof yan. Napaka na po yan. Napaka simple pag sa itaas mo umpisahan. Umpisa mo sa ilalim, paakyat, no? Except doon sa mga actual may proof, katulad po sa impeachment case ni Sara, I believe there's proof doon sa mga nagkaso kay Sara, no? Mahabang usapin po yun sa impeachment case, pero bakit ba binanggit yun? Kasi sabi ko nga, di ba, maganda po yun umpisan sa baba, attainable. Alam natin na kung itaas umpisahan ay magiging mahirap dahil parang sinira mo na kagad, no? Sinira mo yung gobyerno na. Wala nang maging commander-in-chief, no? Unahin mo sa itaas, sabi natin, let's say, guilty. O may mga sa Pangulo, impeach, di ba? Hinong papalit, masyadong magulo, pero hindi natin iba-bypass, papasadahan. Kung may proof na, edi kasuhan ng impeachment din si Bongbong Marcos. Pero hanggat wala, alam na naman, kung walang matibay na proof, walang kaso, walang grounds for impeachment or anything, kaso, hindi po yan basta-basta, lalo na kung sa Pangulo. Dahil siya po yung Pangulo ngayon. Hindi naman ibig sabihin na siya lusot sa kahit anong kalokohan. Pero wag mong sasabihin na wag isisi o dapat isisi lang kay BBM, no? Ako nga, hindi ako supporter ni BBM, pero 'di ba? Hindi tama 'yun. Ayun yung sasabihin mo. Para po sa lahat 'to ng government. Lalakaran po natin kung ano yung tama diyan dapat. No?
Kaya mahirap po yan kasi pagdating din kahit sa mga Duterte, may mga naging issue na rin po ng corruption tulad noon, no? Karoon ng waiver namon ni Trillanes, diba? Hindi naman na ano ng dati natin Pangulo yun. Napatunayan. Ang tattoo sa likod, no? Si Basti ba yun, diba? Meron din siya tattoo na pwedeng pasiyas at ito ba'y konektado sa triad na mga in-check, mga drugs, anything, etc. No? May mga issue lahat. So, hindi ito patungkol sa political lang, kundi ito po'y pangangailangan na dapat mapagtuunan ng pansin at talagang hindi mailihis, maimbestigan itong mga flood control projects na to. And isa lang po yan dahil marami pa pong mga kagaya niyan. No? Hindi na po tayo matapos sa usapan dito sa video na to kung iisa-isahin natin yan. Napakarami po niyan at lahat po yan. Yan na nga po siguro yung sinasabi ni Sara Duterte na magiging bloodbath kasi alam niya, no, in case kung siya po ay guilty talaga, no, kung guilty talaga, kung lang naman, 'di ba? Kung siya ay guilty, ni Sara Duterte, pag sinabi niya yung bloodbath, sabihin alam niya marami siyang kasama kung siya ay nagnakaw, no? Kung hindi man siya nagnakaw, alam niya na may maraming mga korap talaga. So, ikaw, ano masasabi mo sa video na to? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Pipilitin po natin sagutin ang lahat ng nagko-comment sa comment section. And please, do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.